sa'yo, ihandog namin sa'yo, Panginoon, ang pinakamatamis na awitin, ang pinakamasarap na pagpupuri para sa'yo, Panginoon. Lord, hayaan mo na pumasok ka sa aming mga puso at isipan. Lord, let your word enter our lives. At punuin mo kami, Panginoon, ng matinding pag-ibig. That as we ask for more of you, O God, punuin mo kami, Panginoon. Let there be more of you and less of us, O God. Lord, salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa matinding anointing, O God, for your presence, O God. Lord, receive our worship. Receive our thanksgiving. We entrust to you everything, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Praise God. We also have our culture. Sabay-sabay po natin ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Good morning. Last week po, the Lord have taught us about living in His presence. Amen. Sino po dito makakapagsabi na namumuhay sa Kanya ang presensya ng Diyos? Amen. That God is working in you. Amen? Sino po dito may pinag-pray na at talagang may ginawa si Lord sa panalangin niya? Amen? Grabe si Lord because we are already living in holiness, or we are now walking in the apostolic holiness. Kaya po tayo, tinuruan tayo ni Lord last week about living in His presence. Amen? At ngayon pong umagang ito, nandun pa rin po tayo sa ating series entitled Turning Point. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, may turning point ka na pagdadaanan ngayon. Amen? Kapag sinabi pong turning point, ito po yung punto that you make a turn. Tama po ba? At kapag ikaw ay nag-turn, may pagbabagong mangyayari. Amen? May changes, may improvement, may increase na mangyayari in our turning point. Amen po ba? Amen. And last week, tinuruan tayo ni Lord that when we live in His presence, dahil nasa atin ang presensya ng Diyos, sa bawat panalangin mo, sa bawat buka ng bibig mo, may pagkilos ng Panginoon. Amen. And this morning, the topic, our topic for today is entitled, The Power of Heartbeat. Amen. Ano po ba ang tunog ng isang heartbeat? Dab-dab? Dab, ha? Aldab? Naging aldab? Okay. So, let me ask you this. Importante po ba ang heartbeat? Amen. Tama po ba? When we say heartbeat, it makes your heart beat. Talino po ano. So, pag sinabi pong heartbeat, ito yung tibok ng puso natin. At habang tumitibok ang puso, tayo po ay patuloy na nabubuhay. Amen. Pwede nyo po bang pisilin ng konti yung katabi nyo? Mainit po ano? Mainit. Buhay po yung katabi ninyo. Buhay, tulog lang. Amen? So, there is power in heartbeat. Why? Dahil every time na tumitibok ang puso natin, patuloy po tayong nabubuhay. Amen? Dahil kapag tumigil na po ang pagtibok ng puso, matigil na din po ang buhay. Tama po ba? Now, as we continue, buksan po natin ang ating Bible in the book of John chapter 13, verse 34 to 35. Sabay-sabay po nating basahin.
So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Verse 35. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Meron po yung Tagalog version. Ako na po magbasa. Sabi po sa Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Sabi mo sa katabi mo partner, I love you with the love of the Lord. Sabi nung nanliligaw, panahon ko na to. Okay. I love you with the love of the Lord. Sabi po, kung paano ko kayo binahal, gayon din naman magmahalan kayo. Verse 35. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. One thing for sure, the more pala na nagmamahal ka, the more na pinapakita mo na disciple ka ni Lord. Amen? The love that we express to one another is a living testimony that you are a son of God, that you are a disciple of Christ. Amen? Kapag pala, nagpapakita ka ng pag-ibig sa kapwa mo, nagpapakita ka ng pag-ibig sa tao, you are showing that you are a disciple of Christ. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, partner, I love you with the love of the Lord. Amen? Ang pag-ibig po na pinapahayag natin sa isa't isa ay buhay na patotoo na disipulo ka ni Kristo. Amen? Hindi pala, ang pagiging anak pala ng Diyos, you should be loving. Punong-puno ka ng pag-ibig, punong-puno ka ng pagmamahal. Amen? Kung marunong ka magmahal, you are a disciple of Christ. Pastora, bakit love? Hindi po ba pag-disciple, dapat ang motto mo or ang pinaniniwala mo, win souls and make disciples? Mamaya malalaman po natin, bakit pag-ibig? Bakit in our lives, to have a turning point, kailangan ng pag-ibig? Ano po? So, malalaman po ng tao, tama po ba? Malalaman natin bilang tao, na kapag ang kausap po natin ay totoo sa atin. Amen? Alam niyo po ba yon? Nararamdaman niyo po ba yon? Ay naku, itong taong to parang ini-etsos lang ako. Tama po ba? Tama po ba? Malalaman natin we have that discerning spirit. Nadi-discern mo yung tao kung totoo sa'yo. Amen? Nadi-discern mo yung tao kung yung salita niya ba sa'yo ay may bisa. Amen? Kung may damdamin. Sabi nga, ano ba naman yung I love you mo? Wala man lang kalatoy-latoy. Tama ba? Wala man lang kasigla-sigla. Alam natin kapag nagsasalita ang tao sa atin, we know, we feel kung totoo sila sa atin. Can I hear an amen? Tama po ba? Alam natin kung yung tao, pag nagsalita sa iyo ng I love you, kung totoo. O labas sa ilong, tama ba? Alam natin Alam natin if a person really cares for you. Meron po mga tao, nagtatanong, uy, kamusta? Ano nangyari? Minsan, may mga tao, they really care for you. Pero yung iba po, kaya nangangamusta kasi mangungutang. Uy, kamusta? 10 years ago, last chat ninyo. Uy, kamusta? Wow, bigla naging concern sa'yo. Diba? Alam mo Alam mo, we know that. Tama po ba? Alam natin if a person really cares for us. Ramdam natin if those people truly care or truly love us. Sapagkat ang tunay po na pagmamahal ay pinapahayag mula po sa ating puso. Amen? True love is expressed from our hearts, mula po sa ating puso. Mararamdaman ng tao kapag totoo ang pag-ibig mo, if it's genuine, paggaling sa puso. And there is power in heartbeat. May kapangyarihan po ang tibok ng puso. Tama po ba? Amen. Ano po ba ang halaga ng isang heartbeat? Yung puso po kasi, nagsisimula po yung tumibok sa ano po to? Sinapupunan ng babae. Kapag po yan ay, yung unang buwan daw po ng paglilihi. Tama po ba, mga nanay? Kapag yan po ay unang linggo, unang dalawa, basta nagpa-check up po yan, sasabihin ng doktor, congrats, you're already 6 weeks pregnant. Ibig sabihin po, may tibok na ng puso. Amen? Paano po nagsisimula mabuo ang isang tao? It starts with a heartbeat. Amen? Nasasabing may buhay kapag may tibok ng puso. Kapag ang heartbeat po ng isang bata ay tumibok,
hanggang sa ito po ay magpatuloy ng pagtibok. Ang puso po ng isang tao ay walang tigil na tumitibok para bigyan po tayo ng buhay. Amen? Patuloy po ang pagtibok ng puso. Kung nakatayo ka, ang puso mo tumitibok. Kung nakaupo ka, tumitibok ang puso mo. Amen? Can you check your heartbeat? Tama ba? Handa? Awit. Okay. So, tumitibok po ang puso natin. At ang puso ng isang tao, wala po yan tigil sa pagtibok. Ano pong tunog ng tibok ng puso? Dab-dab daw. Dab-dab. Okay? Kapag ang puso po ng isang tao, hindi po kayo, kapag ang puso ng isang tao tumigil sa pagtibok, ang katawan po ay mamamatay. Amen? Kaya ang huling basihan ng doktor, kapag po ang tao ay patay o buhay, ay isang heartbeat. Amen? When a doctor check, may heartbeat pa yan. Kahit wala kang oxygen, basta may heartbeat ka, ibig sabihin may buhay, may pag-asa pa. Amen? Ano pa po? What is the importance of heartbeat? Pastora, ano bang importante sa heartbeat? Alam niyo po ba, the average heartbeat of a person is 72 times per minute. Check nyo nga po sa pulso ninyo. Huwag nyo na pong bilangin kung 72. Ano po? Yun po ang average natin in a minute. In one day, it beats over 100,000 times. Hindi po tumitigil ng pagtibok ang puso natin. Hello? In a year, sa isang taon, it beats approximately 38 million times. Wow, sabihin mo sa katabi mo, partner, milyonaryo ka pala sa tibok ng puso. Hello? Grabe po ang importansya ng pagtibok ng puso. Amen? By the time a person turns 70 years old, meron na po bang 70 dito? Wow! Praise God sa buhay ni nanay. Wow! Balakpakan natin ang Lord sa buhay. Ibig sabihin, si nanay lang po ang may ganito. If you turn 70 years old, it beatens already 2.5 billion times. Grabe, bilyonaryo pala si nanay. Grabe naman si Lord sa buhay ni nanay. Amen? It beats 2.5 billion. Ibig sabihin, kapatid, hindi tumitigil ng pagtibok ang puso mo. Amen? Dito po natin makikita na ang buhay mo ay mahalaga. Amen? Why? Because every heartbeat is important. Dahil pag tumigil ang pagtibok ng puso mo, tapos na ang buhay na para sa iyo. Tama po ba? Our physical, it's done. Pag wala na pong tibok ng puso. Ito ang sinasabi ng Lord. Why is heartbeat important? Dahil kapatid, habang buhay ka pa, maniwala ka man o hindi, hanggat tumitibok ang puso mo, kapatid, may pag-asa sa buhay mo. Amen? Habang buhay ka pa at dumadaan ka sa sitwasyon, hindi mo man gusto ang sitwasyon na pinagdaraanan mo, pero dahil ang Panginoon ang naglalagay sa'yo para tumibok ang puso mo, kapatid, may pag-asa pa, may gagawin pa ang Diyos sa buhay mo. Amen? May gagawin si Lord. Kaya tumitibok yung puso mo araw-araw. It is a purpose na gustong iparating sa'yo ni Lord. Anak, may gagawin pa ako sa buhay mo. Eh, minsan ang prayer mo, Lord, kunin mo na ako. Sabi ni Lord, hindi. May gagawin ka pa. Amen? There is a purpose. Lord, tanda na ako eh. Ba't di mo pa ako kunin? Wala na akong saysay. No. There is still a purpose. Amen? May dahilan pa si Lord. Kaya yung puso mo patuloy na tumitibok. Kasi yung heartbeat na ginawa ng Panginoon, hindi po niyan kailangan mag-isip. Hello? Hindi yan kailangan ang atin pong isipan. We need to think on how we will do, on how we will work. But our heart, it does not think. Hindi yan nag-iisip, kailangan kong tumibok araw-araw. O ngayon, 82 times lang ako. No. Hindi nito kailangan mag-isip. Dinisenyo ng Panginoon ang puso para tumibok ng tumibok ng tumibok. Amen? Kaya nung dinisenyo ng Panginoon ang puso, nakadesenyo po ang puso natin na tumibok ng tumibok, dinisenyo ito ng Panginoon para patuloy tayong magmahal ng magmahal ng magmahal ng magmahal. Amen? This is the purpose. Ang buhay po natin, it's not just about making money. It's not just about win souls and make disciples. Ang unang commandment ng Panginoon, it's not win souls and make disciples. It's to love God and to love people.
Amen? Ang gusto ng Panginoon, marunong po tayong umibig. Because God has formed our hearts to express love and to prove that there is life. Bakit binuo ng Diyos ang puso? Hindi lang, para lang mag-function ka. No, there is a purpose. Ang galing ni Lord. Why? It started with the heart. Kapag sa puso mo nanggagaling yung pag-ibig, it proves that there is life. May buhay, may pag-asa. Kaya pala po, when we share love to people, the more na nagbibigay ka ng pag-ibig sa tao, the more na nabibigyan sila ng pag-asa dahil sa pag-ibig na in-extend mo. Amen? The Lord has taught us that we are the extension of His love in this world. Nilikha ng Diyos ang puso para magpamalas ng pagmamahal. Hindi lang sa mga deserving, kundi sa mga taong undeserved ang kanilang pakiramdam. Amen? Binuo ng Diyos ang puso ng tao upang magpahayag ng pag-ibig, upang patunayang may buhay. Sabihin mo sa katabi mo, partner, may buhay. Sa kabila, sabi mo, partner, may pag-asa. Amen? Kaya pinaparating ni Lord every heartbeat, anak, there's hope. Kaya kapatid, hanggat may heartbeat ka, hanggat may tumitibok sa'yo, kapatid, may pag-asa. May ginagawa si Lord, may plano si Lord, may purpose si Lord. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Come on. Kaya kapatid, we need to learn how to love. Piliin natin palagi ang magmahal. Kaya kung hindi ka na nagmamahal, tingin po kayo sa akin. Kung hindi ka na nagmamahal, baka buhay ka sa pisikal, pero patay ka sa spiritual. Come on. This is the season to love each other. Alam niyo po, ang daming nangyayari sa mundo. Tama mo ba? You can see our generation, you can see our world, and it's very cruel. Nakakalungkot. Pero alam niyo po, imbes na malungkot, this should be our step. Sa atin po magsimula, hindi yung hate, pero sa atin magsimula yung pag-ibig. Amen? The more that the world is really in chaos, ay dapat magsimula ang pag-ibig. Hindi yung ikaw din ang nakikigulo. Pero sa atin dapat nagsisimula ang pag-ibig. Amen? That rhythmic pulse, that rhythmic beat, yung heartbeat po na nararamdaman natin, it only testifies that God has a purpose in your life. May dahilan. Amen? Kaya kung pagod ka na, ayaw mo na nangyayari sa buhay mo, just feel your heartbeat. That's a sign that God has still a purpose in your life. Amen? Buhay pa ako. Meron pang ipapagawa si Lord. Amen? This should be our heart. Buhay pa ako, may purpose pa, may gusto pang ipagawa si Lord. Meron pa akong i-extenda ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, you are here for a reason. Amen? What is God's heartbeat? Alam niyo po, this is my encouragement. Let this be our prayer. Na Lord, your heartbeat must be my heart's cry. Ano po ibig sabihin? Lord, ano man yung tinitibok ng puso mo, hayaan mo na yun din yung magiging sinisigaw ng puso ko. Amen? Why? I pray that the Lord, when He is looking on us, nakikita niya gaano nakagulo ang mundo. And I know the heartbeat of God is for us to love people. Amen? Kaya ang puso natin na, imbes na hatred, puro hate yung lumalabas sa atin, let us spread love. Amen? Napunuin natin ng pag-ibig. Kung may magsisimula, alam mo, ganito na nangyayari. Alam mo kapatid, hindi. Kaya yan ni Lord, kikilusan niya ng Diyos, nakapangyarihan ng Diyos. Amen? God's heart is beating right now. Alam niyo po, the moment you accept Jesus in your life, hindi na tumigil ang Diyos para patibukin ng puso mo at malaman mo kung ano yung purpose mo sa buhay mo. Amen? Hindi tumitigil si Lord. The moment that Jesus Christ died on the cross, that is the start that God is putting that heartbeat in you. Tumitibok ang puso na yan para sa Kanya. Amen? Sometimes, we are bombarded with situations. Ang dami po nangyayari. Marami tayong pinagdaraanan. Pero kapatid, isa lang ang masasabi ko. God's heart is beating right now and it will never stop. Amen? Right now, let me ask you this. What is your heart beating for? Is it beating for earthly desires or earthly treasure? Or is it beating for eternal treasure? Kapatid, ang mindset natin dapat panglangit na. Amen? Sino pa kaya ang hindi nakakatanggap? Sino pa kaya ang hindi nakakilala kay Lord? Sino pa kaya ang pwede kong matulungan? Sino pa kaya ang pwede kong masupport? Amen?
This should be our heart's desire. At nakikita ng Panginoon ang laman ng puso mo. And this is it, mga kapatid. Sometimes, wag natin tingnan ang ating mga sitwasyon. Kung laging emosyon, kung laging problema, madali po tayong masasakop ng mundo. But when we look unto Jesus, He is the finisher and the perfecter of our faith. Amen? Titingin ka lang sa Panginoon. We will not look in the situation. We will not base on our emotion. Hindi, feel ko kasi ito talaga eh. Feel ko kasi. No. Let us base on how God will move on us. Kaya dapat ang prayer natin, Lord, ano man yung heartbeat mo, let it be my heart's cry. Hayaan mo, Panginoon, ano man yung gusto mo, yun yung mangyari sa puso ko. Amen? Even though hindi maganda yung pinagdaraanan natin, may challenge, ang daling magpasalamat sa Panginoon kasi maliwanag sa iyo ang pagkakatawag ng Panginoon. Amen? And what is our purpose? Sabi po, verse 35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kapag patuloy ka palang umiibig sa tao, nagmamanifest kung paano kumikilos sa iyo ang Panginoon. Amen? Dapat tayo ay nagmamahal. Sabihin mo sa katabi mo, partner, dapat tayo ay nagmamahal. Amen? The greatest commandment is this: love the Lord your God with all your heart, with all your soul, mind, and strength. Yan po ang greatest commandment. When I was reading this, sabi ko, Lord, bakit hindi win souls and make disciples? Kasi di ba, Lord, sabi mo, gusto mo ilapit namin sa'yo ang tao. Mag-win kami ng tao para sa'yo. Pero kapatid, hindi mo pala magagawa yung win souls and make disciples kung wala kang pag-ibig sa ating Diyos. Amen? Kaya pala kapatid, kapag may pag-ibig ka sa Lord, you can do anything for His glory. You can do everything para sa kaharian. Amen? Kapag may pag-ibig ka sa Panginoon, mahirap man yung pinagdaraanan mo, masakit man yung pinagdaraanan mo, pero dahil mahal mo ang Panginoon, Lord, para sa kaharian. Amen? This is how God wants us to see life. Bakit mahalaga ang heartbeat? Dahil sa bawat pagtibok ng puso mo, dun sinasabi ni Lord, anak, kasama kita. Kasama mo ako. Nandyan ako sa sitwasyon mo. Amen? Kaya pala kapatid, when you love the Lord, everything will follow. Lahat ay susunod. Hindi ka na problema anong ipambabayad mo. Hindi ka na problema paano kayo magkakaayos ng kapamilya mo. Just love the Lord. Dahil kapag nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos, everything will follow. Amen? Lahat ay susunod. As the Lord says, love your neighbor as yourself. In John 13:35, yun po ulit ang sinabi, love for one another. Kapag may pag-ibig ka, makikita ng mundo that you are a disciple, that you are a son of God. Kapatid, sa buhay natin, bilang Kristiyano, the moment we accept Jesus, it does not stop there. Amen? Kailangan po visible ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Pag totoong nagmamahal ka, tingin po kayo sa akin, pag totoong nagmamahal ka, kapatid, matatapos na ang parinigan. Pag totoong nagmamahal ka, hindi ka na magiging ma-pride. Pag totoong nagmamahal ka, matututo kang magpatawad. Amen? Kaya mong kalimutan ang sarili mo for the sake of those people. Not because you love them, but because you love the Lord that we are serving. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kapatid, you will be identified as a disciple of Christ kapag marunong kang magmahal. Amen? Dalawang bagay lang po ngayong umaga. How to know God's heartbeat. Number 1, love one another. Napakadali pong tandaan. Pero napakahirap po nitong gawin kapag wala kang pag-ibig ng Diyos. Number 1, love one another. Kapatid, kapag kaya mo nang abutin yung taong nakasakit sa'yo, praise God, nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Why? That's the greatest commandment. Love the Lord first. With all your heart, with all your mind, soul, and strength. Lahat na, buong ikaw, mahalin mo ang Diyos. Hindi yung 10% lang, every Sunday mo lang mahal si Lord. No, every day of your life, love the Lord. Why? Everything will follow kapag mahal mo ang Diyos. Amen? Kaya mo nang magpatawad sa taong nakasakit sa'yo 10 years ago na hanggang ngayon dinadamdam mo pa rin. Dahil may pag-ibig ka na ng Diyos sa puso mo. Amen?
Kapag kaya mo nang magmahal sa iba, you are already aligning yourself to God's heartbeat. Amen? Ulitin ko po, John 13:34 in Tagalog, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Ano pong sabi? Magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Sabi pa ni Jesus, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Paulit-ulit sinasabi ng Diyos because it's very important. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi mahirap ang magmahal. Amen? Kung ang puso mo ay tumitibok para sa Kanya, magkakaroon ka ng space ng pag-ibig para sa ibang tao. Bakit po? Bakit po tayo ini-encourage na patuloy magmahal? Because that love that we have will be a testimony to the watching world. Ano yun, Pastora? Alam niyo po ba, sino po dito mag-a-agree sa akin? The moment you accept Jesus Christ, the moment you post that you are already changed by the Lord, talagang ang init-init mo sa Lord, every person around you is looking at you. Ay, di ba Kristiyano yan? Hoy, di ba nakakilala na yan kay Lord? Amen? Na-experience niyo po? The world is watching in you. The world is watching on us. Amen? And noon, nung hindi ka pa nakakakilala, it's still watching. Nanonood pa rin sila. Pero nung nakakilala ka na sa Panginoon, mas nanood sa iyo ang mundo. Amen? At kapag may pag-ibig ka ng Diyos, nakikita ka ng mundo. And that world will tell to people, Kristiyano yan, di ba? Grabe, napakamapagpatawad niyan. Ay, Kristiyano yan, di ba? Ay, grabe, giver yan. Mapagbigay ang tao na yan. Amen? Dahil kapag punong-puno ka ng pag-ibig ng Panginoon, it will be a testimony to the world that is watching you. Amen? Ang mundo lagi po yung nakatingin sa atin. Naghahanap ng pwede mong gawing mali. Pero kapatid, let this love that we have be a testimony na maka-encourage tayo. Alam niyo po, last Sunday, there's a person na bagong attend po sa atin sa church. And tuwan-tuwa po siya. Sa ambience po, biyaya ni Lord, nakakatuwa. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, Pastora, bless na bless ako kasi pagpasok ko po dito, talagang welcoming po yung mga tao. I feel their love. Wow. And that person, she really wants to share to people na may pag-ibig ang Diyos. The same with us, kapatid. Kapag patuloy mong pinapakita ang pag-ibig ng Diyos, the world is watching and it will be the greatest testimony of your life dahil kumilos ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kapatid, saan man tayo pumunta o naroroon, patuloy nating mahalin ang isa't isa. Paglingkuran natin ang buong puso kasi sa mundong ito, maaring manalo ka in all your judgments. Hello? Maaring manalo ka in all your arguments. Palagi kang panalo. But only God can judge us. That's why we need to live our lives pleasing to the Lord every day. In our words, in our walk, in our life, in our actions, piliin natin na ang pagkilos natin ay laging para ma-please si Lord. Amen? Let this be our heart's cry na, Lord, ano pa ang gusto mo na gawin ko? Lord, ano pa ang gusto mo na ikagagalak mo? Kapag ikaw ay puno ng pag-ibig ng Panginoon, may iiwasan mong gawin ang mga bagay na hindi na pleasing sa Kanya. Amen? Kaya po right now, let this be our prayer. Dahil punong-puno tayo ng pag-ibig ni Lord. Lord, deliver us from gossip. Na Lord, alisin mo kami na puro chismis lang yung iniisip namin. Lord, deliver us from competing from one another. Minsan po, this is the mindset of people. Common po ito bilang isang tao. Yung kabatch ko, may bahay na, may sasakyan na. Again, church, that is the standard of the world. Iba ang plano sa'yo ng Panginoon. Amen? Do not look on the standard of the world. Look on the standard of our God. Amen? Compete for yourselves. I-challenge mo yung sarili mo. I need to share love para ma-please ko ang Panginoon. Amen? Kapag patuloy na ang dinedesire ng puso mo ay para sa kabutihan ng Diyos, alam mo kapatid, when our heart stops beating, I know one day titigil po ang pagtibok ng puso natin. Tama po ba? We have our own time. It will happen. Pero alam niyo po ang pinakamaganda, nasa dulo, kapag natapos ng tumibok ang puso natin, sasabihin sa atin ng Panginoon, "Come, my good
and faithful servant. Amen? Come on, let's give God the glory. Let's give God the glory. Kaya kapatid, habang tumitibok ang puso mo, gawin mo yung pinakamainam na pwede mong gawin para sa Panginoon. Gawin mo yung pinaka-the best na pwede mong gawin para sa Panginoon, para sa kaharian. Let us not settle on the word, okay na yan. Pag naglilingkod po tayo, okay na yan. Pwede na yan. No, God does not deserve that. God deserve the best. Amen? Deserve ni Lord. Kaya kapag nag-worship ka, bigay mo yung the best. Kapag nagpe-praise ka, ibigay mo yung the best. Kapag nananalangin ka, ibigay mo yung the best. Why? Ibigay mo sa Panginoon yung pinakamainam. Bakit? Hindi mo ginagawa ito para sa tao. Ginagawa mo ito para sa ating Panginoon. Amen? You are doing this for our God. Let this be our prayer. Napakasimple po ng ating verse. Only one verse lang po tayo umiikot on John 13. The summarize of this is let love be evident in your life. Hayaan natin na yung love ay kitang-kita sa buhay mo. Yung pag-ibig ay kitang-kita sa buhay mo. Because every one of us will really face challenge. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung may pinagdaraanan? Wow. Bago ang foundation niyan. Bago ang damit niyan. Nag-setting spray pa yan. Every one of us have a problem. Tama po ba? Alam niyo po, kahit bata, may problema po yan. Lahat po tayo may problema. But let me tell you this. Every person has a problem. Why? Because it is a process. It is a process. Kasi hiniling mo kay Lord eh. You prayed to God. Sabi mo, Lord, gusto kong magtagumpay. And for you to achieve what you are praying for, the Lord will continue to mold you. May molding na nangyayari. At kapag ang potter po ay nagmo-mold ng palayok, may gigil, tama po ba? May tamang hawak, may tamang molding, may tamang pisil para mahulma ang pinakamagandang potter. Kaya kapag minomold ka ng Panginoon, walang hinuhulma na hindi umaaray. Amen? Walang hinuhulma na hindi umaaray. It will really hurt you. May pain. There will be cutting of your pride. Matatapakan yung pride mo. Masasaktan ka. Pero kapatid, kapag nagtitiis ka sa kabila ng molding, pinagkakatiwalaan mo yung Diyos na naghuhulma sa'yo. Pag natapos ng Panginoon ang molding, makikita mo gaano kaganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Come on, maganda ang plano ni Lord. Hanggat tumitibok ang puso mo, may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Let this be our heart. Oo nga, Lord, no? Nung dinaanan ko na siya, hindi na ako naging selfish. Nung dumaan na ako sa proseso, natuto na akong magtimpi kaysa maghalit agad. Nung dumaan ako sa proseso, natuto na akong maging mapagmahal sa tao. Na dati hindi ko kayang ibigay, pero ngayon, I'm willing to share that love. Amen? Number 2 po, how to know God's heartbeat. Ang pinakamatindi, we need to love like Christ. Magmahal ka gaya ni Kristo. Ang simple po, ano? Pero ang bigat. Ang bigat. But this is the challenge for all of us. Kailangan nating matutong magmahal. God wants us to receive that turning point. And maybe this is the turning point na hinihintay mo. This is the change na hinihintay mo, kapatid. Kailangan mo pa ng matinding pag-ibig. Amen? Malalaman mong disipulo ka ng Panginoon kapag nagmamahal ka ng kagaya na ni Kristo. Sino po dito nakapanood ng Passion of the Christ or nabasa ninyo? When Jesus was passing through, it's not an easy experience. Dinuruan po siya. Pero dahil may pag-ibig siya sa tao, kahit dinuduruan siya, sinusuntok, kung ano-anong ginagawa, never niya pong naisip na gumante sa tao. Because He is doing it for all of us. Ano pa sinabi ni Lord? Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Ganon magmahal lang Diyos. Ginawa ng masama, pero hindi niya hinayaan na gumante para magkasala din siya. Anong binato ni Jesus? Ang binato niya ay pag-ibig. He sacrificed Himself
for all of us to pay for our sins. Kapatid, yung laban na meron ka araw-araw, when you feel your heartbeat, gustong sabihin ng Panginoon na yung laban na meron ka, laban din yan ng Diyos na kakaharapin kasama ka araw-araw. Amen? God is with you. The turning point that we have ay kapag ikaw ang sinusubok at kung hanggang saan ang limit ng pagmamahal na kaya mong ibigay. And this is my encouragement, church. Hindi tayo mapapagod magmahal. Why? Dahil si Jesus ay hindi napagod magmahal sa'yo. Hindi tayo mapapagod magpatawad. Dahil si Jesus ay hindi napagod magpatawad. Kapatid, maybe you have a person, I do not know all of you personally, but if you have a person na hindi mo kinakausap 10 years ago dahil may samaan kayo ng loob, 5 years ago, may hindi kayo pagkakaunawan, this is the time that God is knocking your heart to prove na nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. This is the time to forgive. Hindi tayo mapapagod umabot ng tao sapagkat si Jesus hindi napagod na abutin ka araw-araw. Amen? Huwag natin hayaan na bilang nakakilala sa Diyos ay hindi tayo mamumuhay ng pagiging disciple. The moment you said yes to God, it's not the end. Okay na, ligtas na ako. That is the start of your relationship with our God. Amen? Hindi mo kaya magmahal, kapatid. Believe in me. Hindi mo kayang magmahal ng ikaw lang. Hindi mo kayang magpatawad ng ikaw lang. Hindi mo kayang magbigay ng ikaw lang. Pero, kapag nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, you can extend the love of God to this kind of people. Amen? Mahirap po magpatawad kapag grabe ang ginawa sa'yo ng isang tao. Grabe yung pain na nadulot sa'yo. Mahirap po magpatawad. I know that. I understand. But this is what the Lord wants for all of us. Hindi dahil para matapakan ang pride na meron ka. Hindi dahil gusto kang masaktan ng Diyos. No. God wants to use you to be the extension of His love to people. Amen? What is the heartbeat of Christ? Dalawang bagay po. Una, to love Him. Pangalawa po, to love like Christ. Love one another. Let this be our prayer. Lord, kung may panalangin ako, yung damdamin mo ang maging damdamin ko. Huwag ka lang magmahal when you are comfortable. Huwag ka lang magmahal kapag nasa mood ka. Alam mo, kapatid, patawarin kita kasi nasa mood ako ngayon. Ang ganda ng preaching eh. Talagang nasa mood ako, patawarin kita. Kapatid, kahit wala ka sa mood, kahit uncomfortable yung situation, piliin mo pa rin ang magmahal. Bakit? Dahil kapag nakita ng tao ang pagmamahal ni Jesus sa buhay mo, that person can be encouraged papalapit sa Panginoon. Amen? Hindi niyo po napapansin, sometimes people are blessed with your life. People are blessed in your testimony because they have seen, nakita nila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nakita nila ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya huwag kang magmahal kung kailan ka lang comfortable, kung kailan ka lang nasa comfort zone, o kung kailan ka lang nasa mood. Kapatid, kahit wala ka sa mood, magmahal ka ng kagaya ni Kristo. Yung pagmamahal ay wala sa mood. Yung pagmamahal na nilalagay sa'yo ng Panginoon, kaya nating gawin. Kaya natin magpatawad. Kapag nasa atin ang pagmamahal na nagmula sa ating Diyos. The heartbeat of Christ, I will end in this, the heartbeat of Christ is not just soul winning. Hindi lang sa paghayo, hindi lang sa pagdala ng kaluluwa sa Panginoon, but the heartbeat of Christ is also to love God and to love one another. Amen. Tatayo po tayong lahat. As we sing this song, let this be our prayer to God. Na Lord, let your heartbeat be my heart's cry. I want to share a simple testimony. Alam niyo po, sobrang blessed po ako sa taong ito. Because I can see in him, I am a testimony of him. Na nakita ko kung gaano katindi yung puso niya sa paglilingkod. I remember my father. Alam niyo po si Rev, I'm blessed in his life.
Simula bata po ako, nakita ko kung gaano katindi yung puso niya, na ang prayer niya lagi, Lord, let your heartbeat be my heart's cry. Anytime. Si Rev po, when he was serving the Lord, I want to testify his life. Si Rev po ay, he has a disability in his ears. Isa na lang po yung nakakarinig sa aking father. But that does not, hindi po yun yung nakapigil sa kanya para maglingkod. 19 years old or 18, nag-start po siyang maglingkod sa Panginoon. Hanggang magkapamilya po siya, hanggang kami po ni Hans ay mabuo. Simula bata po ko, I have seen his heart serving the Lord. 24 hours po, literal. One time, kahit hating gabi, may tatawag po. Nakita ko po kasi bata pa ako. I have seen his heart in serving. I appreciate his life. Because the moment na may tumawag sa kanya, walang alintala po kahit anong oras, 1:00, 2:00 na madaling araw, 12:00 ng gabi, wala pong problema. Because his heart's cry is the heartbeat of the Lord. May magpapapray. Alam niyo po, when I was going back, sabi ko, bakit kaya hindi ang sagot na lang ni Daddy bukas na lang kasi gabi na? Bakit kaya hindi na lang kinabukasan? O kaya bakit hindi na lang kaya mamaya? But this is urgent. His heart's cry is always for the Lord. And this is my encouragement, church. Our heart or our heartbeat should be the heartbeat of the Lord. Masaya pong mamuhay, pero mas masayang mamuhay kapag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen. Come on, this is my encouragement for you to receive this turning point. Everything, every worship is worthy of the Lord. Pero ang pinaka-worthy na matatanggap natin, alam niyo po, we are not worthy of God's love, pero binibigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin to be an extension of His love. Now, right now, as we sing to the Lord, let us worship God because He is worthy. He is worthy to be praised. At sa pag-worship natin sa Panginoon, walang sapilitan mga kapatid. Just let your heart cry unto God. At sinasabi sa Panginoon, Lord, you are worthy to be loved. You are worthy to be worshipped, O God. Come on, let us worship God. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever be. Come on, you're worthy, Lord. Worthy of every breath You could ever breathe. We live for you, Lord. We live for you. Jesus, the name above every name. Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus. Jesus, the only one who could ever Worship the Lord with all your heart. Of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me where you are and fill me with your heart and lead me in your love to know. Holy, holy, There is no one worship the Lord. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Come on, let this be our prayer. Na Lord, I will build my life. Lord, I will build my life in your love. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Will put my
and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will, come on, piliin mong umibig. Piliin mong umibig para sa Panginoon. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. Come on, piliin mo ang umibig. Piliin mo ang umibig para sa Panginoon. Oh God, Lord, I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm, come on, Lord, I will put my trust. Lord, I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will build your life upon the love of Jesus. Upon declaring your life today, na Lord, pipiliin ko ang umibig. Pipiliin ko palagi ang magpatawad. Pipiliin ko ang magpakita ng pagmamahal. Come on. Will not, Lord, I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you. Oh, I will build my life, oh God. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. Come on, church. This morning, piliin natin ang palaging umibig. Let this be our prayer that, Lord, let your heartbeat be my heart's cry. Mahirap magmahal, mahirap kumilos, but God is with you. As long as your heartbeat is beating, ang pulso ay patuloy na naroon sa'yo. Come on, you have a purpose. May dahilan ng Panginoon. God is working in you. May purpose ang Panginoon. And right now, as you worship the Lord, let you build your life as the love of Jesus is your foundation. Dahil kapatid, kapag ikaw ay puno na ng pag-ibig ni Jesus, kapag punong-puno ka na ng pag-ibig ni Jesus, everything will follow. Matututo kang magpatawad. Matututo kang magbigay. Matututo kang umabot because you have the love of Jesus in your life. And Lord, right now, I declare, let the love of Jesus flow upon the life of everyone. Even the people in online, right now, I release the love of Jesus. Kung may pag-ibig na tayong lahat ng Panginoon, I declare for the increase of love.
Pagyamanin pa tayo ng Panginoon, ng pag-ibig niya. Punuin pa tayong lahat ng Panginoon na matinding pag-ibig niya. Because kapatid, as the Lord reminded us, when we love God with all our heart, mind, soul, and strength, everything will follow. May pagpapala, may pagmamahal, may pagbibigayan, may pagkilos, at may matinding nakahandang plano ang Diyos para sa ating mga buhay. Receive the love of Jesus. Come on, receive the love of Jesus. Receive the love of Jesus in your life today. Receive the love of Jesus. Kapatid, I pray na patuloy kang punuin ng Diyos ng pag-ibig niya. Kung hindi mo kayang magpatawad noon, ngayon dahil may pag-ibig ka na ng Diyos, kaya mo nang magpatawad. Kung noon hindi mo kayang maging mapagbigay, ngayon dahil may pag-ibig ka na ng Diyos, the Lord will continue to touch your heart to be a giver. Kung noon hindi mo kayang umabot ng tao na nakasakit sa iyo, ngayon binibigyan ka na ni Lord ng matinding pag-ibig to reach that person. God is working in your life. And as long as your heart is beating, kapatid, may ginagawa ang Diyos. Let us be an extension of His love today. Not just today, but in the coming days of our lives. The world is cruel. Ang dami nangyayari sa mundo, but today is the sign that God is waking up His love in you. Yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo, ginigising niya, ibinabalik niya. At dinadagdagan ng Diyos ang pag-ibig sa puso mo. And let that heart be full of love and not hatred. Let that heart be full of love and not hatred. In Jesus' name, in Jesus' name. And right now, as you receive the love of Jesus, let us sing one more time, for the last time, that Lord, I will build my life in your love as my firm foundation. Come on, for the last time, let us sing unto God. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And now For the last time, come on. I will build my life upon your love. Yes, Lord. Lord, I will put my trust in you. I will put my trust in you alone. Will not. Thank you, Lord. Abba, Father, salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa presensya na ipinagkaloob mo. Lord, salamat sa loving presence. Lord, I sealed everything with your blood. Hayaan mo na ang pag-ibig na natanggap namin, Lord, let us be an extension of your love to people. Hayaan mo na makita palagi. Let your love be evident in our lives, O God. Let your glory shine upon us. And Lord, you deserve the praise. You deserve the love, O God. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen, and Amen, and Amen. Praise God.